Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa, the future is bright para sa hard-hitting Mel Fajardo na may hawak ng record na the fastest knockout in professional boxing. Halimaw sa lakas ang batang ito sa taglay na speed and power na kanyang pinakita kontra John Paul Gabonilas na tinapos niya lang ang laban sa loob lamang ng 60 seconds ay talagang silent assassin itong si Mel Fajardo. Malayo ang mararating ng batang ito sa taglay na lakas at tapang ng pinaghalong Pacman at Cuadro Alas. Magabayan lang ng maayos at magkaroon ng matinong promoter at manager para di matulad sa sinapit ng ating idol Cuadro Alas sa kanyang inalisang promoter, future world champion ang kalibre ng batang ito. Unang segundo pa lang ng first round, staggered na agad si Gabonilas ng tamaan ng long left ni Fajardo. Pinilit ni Gabonilas na iwasan ang kaliwang suntok ni Fajardo pero tinamaan naman siya ng isang long right na nagpatumba sa kanya wala pang 10 segundo. Nakatayo pa naman si Gabonilas pero bumagsak ulit at dahil sa aggressive na atake at malakas na suntok ni Mel Fajardo, enough is enough na sa referee at tinigil na ang laban. Ang panalong ito ni Mel Fajardo ay similar sa kanyang laban ng nakaraang December para sa IBF title na tinalo niya ang Thailander sa loob lamang ng 10 seconds sa unang round. Ang laban nangyari sa Bangkok, Thailand. Sa kanyang panalo kay Gabonilas, siya na ngayon ang bagong OPBF Light Flyweight Champion. Samantala nako sa bagong update na pinakita ng ating idol current WBO Global Super Bantamweight Champion General Cuadro Alas Casimero ang nag-iisang angas ng Pinas, sigurado 101% may mamamatay naman sa inggit. Alam ko kilala nyo na siya pero eto siya, yes yan siya, tumpak kayo mga kaibigan at katropa. Sigurado umiiyak na naman yan sa inggit kasi ang ating idol nagbayad na sa kanyang bagong sasakyan na bibilhin. Congratulations champ Cuadro Alas, more power and more blessings sa iyo at sa iyong buong pamilya. The Golden Boy Oscar De La Hoya nagsalita na kung sino ang boxer na tumalo sa kanya na nagpa-realize na kailangan niya na magretiro sa boxing. Ang 15 years professional boxing career ni Golden Boy De La Hoya ay huge success na nagsimula ng 2008 at nanalo siya ng world title sa 6 na magkaibang dibisyon at sa edad na 35 years old, he called it quits. As successful as De La Hoya sa kanyang pro career, mahirap talagang magretiro sa boxing na minahal niya ang sports at nagpasikat sa kanya sa buong mundo. Hindi lang si De La Hoya ang nakaranas ng ganyang dilema, pati ang ating pambansang kamao di pa din makapag-commit na for good na ang kanyang pagre-retiro dahil mukhang may balak pa siyang bumalik sa professional boxing. Sa isang interview inamin ni Oscar De La Hoya na ang laban na nagpa-realize sa kanya na oras na para magretiro ay ang kanyang laban kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Na-realize niya sa laban na kailangan na talagang magretiro dahil binugbog lang siya at pinaglaruan ni Manny Pacquiao. Ayon sa kanya, it actually took me a very tough beating for me to get out of the sports. Manny beat the hell out of me. Dagdag pa ni Oscar De La Hoya, Manny would be in front of me. After he hit me like 15 times, I would be ready to hit him. He would be wide open but I couldn't pull the trigger. I just couldn't do it anymore. Kung ating maalala, di na tumayo si Oscar De La Hoya sa kanyang stool pagkatapos ng 8 rounds sa kanilang laban ng 2018. Hanggang sa muli mga kaibigan at katropa, maraming salamat. At sa mga bagong sumusuporta sa aking channel, thank you so much. At sa maliligaw, baka pwede naman pahingi ng inyong suporta. Maraming salamat.